cite dito na automatically covered na yung immediate family. Yung mag-asawa, magulang at anak na kumakandidato, mag-asawa, o kaya magkakapatid. Oo. So, yung sa batas po, sa Constitution, meron na talagang... May apat kayong sinasite kasi, no? Na apat na uri. Na... sa Constitution po, sa Constitution, meron na talagang prohibition against political dynasties. It's a general prohibition. No? Kasi it's a state policy. Prohibition na talaga yan. It's a state policy. Pero may phrase doon as may be defined by law. Yes. Ito. So, ang tanong po natin dito is that kahit na nandoon yung as may be defined by law, yung general prohibition ba na yan, automatically, inherently, and intrinsically covers and prohibits already the members of the immediate family of the incumbent relatives. Okay. Sakop na ba sila? Are they automatically covered, inherently covered by that general prohibition even without a law? Yun po ang sinasabi natin, no? Immediate family nga, no? Ito nga, mag-asawa. Oo. So, even without a law po, no? Magkapatid. Even hindi nagpapasa ng batas ang Kongreso, ng tanong po natin, itong general prohibition ba ngayon sa Constitution as presently phrased and state? Hello? Kaputol. Intrinsically covers already the members of the immediate family of the incumbent relatives. At ang sinasabi niyo ay oo. Ang sinasabi niyo ay oo. Ang sinasabi po natin ay oo. Okay, so may apat po tayo na dahilan dyan, no? Arguments. No? Pero ano muna yung apat na klase? Oo, yung apat na klase po, na so yung immediate families, particularly in the four instances, no? So, number one, the first instance is kung yung mag-asawa o yung mag-ama, mag-ina o magkapatid tumatakbo in tandem, mayor, vice mayor, sabay in the same city or town, or governor, vice governor in the same province, bawal ba yun? Prohibited na ba sila? So yun yung po yung first instance, no? Saka presidente, vice-presidente, di ba? Pwede rin. Marami pong ganyan, no? Marami ganyan, Marinduque, sa Catanduan, marami. Pero yung president, vice-president, although hindi pa nangyayari, pero pwedeng mangyari yan. Pero dapat kasama na po sila doon sa ano natin. Okay. So yun po, the first type. Yung second type po, ito po yung pinapamana ang posisyon. Yung ibig sabihin, yung governor, congressman, mayor, pagka yung incumbent, tapos graduating na sila sa termino nila, pinapasa sa asawa, sa anak, sa kapatid, o sa magulang. Succession po ito. Yung una po, in tandem, running in tandem. Pangalawa po, running in succession, pinapamana. At yung pangatlo po, itong sa Senado, na mag-anak, tumatakbo, kahit na nandoon na yung kapatid, tatay, nanay, anak sa Senado or sa any legislative council, sa provincial council, sa city council, sa municipal council. So, marami pong instances dito na ganyan. No? So, yung pang-apat po, ito yung mga membro ng isang pamilya, pare-pareho silang nominees ng isang party list group. So, sa isang party list group, ang nominees magkapatid, mag-ama, mag-ina, mag-asawa. So, what we're saying is that, sabi po natin, itong apat na klase ng candidates na ito, sila ba ay automatically, inherently, intrinsically covered by the general prohibition as presently stated in the Constitution right now, kahit wala pang batas na pinapasa ang Kongreso? Matagal na nangyayari ito kasi, Attorney Alex, matagal na ito, bago pa mag-martial law, ganito na nawala na yung martial law. Pagbalik nung dating sistema, ganun pa rin. Wala ko kasi kaming narinig and records na yung may, before nung 1987, na merong mag-asawa o mag-ina, magkapatid, na governor, vice governor, or mayor, vice mayor. Wala po kaming narinig na instance na gano'n. Pero, what was commonly practiced before the 1987 Constitution, yung pinapamana, pinapasa. Tapos yung sa Senado before martial law, kasi martial law wala namang halalan Tapos natanggal yung martial law 1986
Tapos nagtatag ng 1986 Constitutional Commission, nagkaroon ng 1987 Constitution. Before martial law, nangyayari na po yan eh. Yun pong NAMPREL, nilalabanan niya, 1957 pa eh. Sige po. No? So I'm not familiar with those, but yun po. Yung sa records kasi namin, wala kaming mahanap na mag-asawa, mag-ina, magkapatid na governor, vice governor, or mayor, vice mayor. Anyway po. So, yun po yung... Marami po yan. Nandun po sa libro ng Philippine Center for Investigative Journalism. 100 years na po ang dynasty sa Pilipinas eh. Mahigit, panahon pa po ng Kastila, yung mga dynasties, mahigit 100 pamilya lang ang naghahari sa buong kapuluan. Yun po. Oo. Sige, okay. So, yun po yung 4 na klase, no? Tapos, yung sinasabi po natin, yung argumento natin na ang position po natin is that they are covered inherently and automatically, intrinsically by the general prohibition as presently stated in the Constitution ngayon. Covered na po sila. Why? Because dinig up po natin yung discussion po doon sa deliberations ng framers of the 1986 Constitution. Yung ginamit po talaga nila, ang pinagbabawal nila doon ay political monopoly. And in fact, yun po yung opening statement ng principal sponsor ng anti-dynasty provision sa Constitution, si Commissioner Dr. Noliedo, na ang gusto talaga nila ipagbawal ay yung political family, yung political monopoly by